Muli na naman nagkakagulo ang mga taga-Barrio Masisay. Sunod-sunod na naman kasi ang nawawalang kabataan at teenager sa kanilang baryo. Ngayong araw ay muling nagulantang ang kanilang lugar sa pagkawala ng 3 teenager. Walang may idea kung saan ito nagtungo sapagkat walang nakakita sa kanila. Pumapalahon ng iyak si Allen Tinding, lalo na at nalibutan niya ang buong baryo sa kakahanap kay Nika. Ganon din ang mga magulang ng 2 pang teenager na kasabay na nawala sa anak ni Allen Tinding. Nai-report na nila ito sa pulis pero hindi pa nila ito pwedeng hanapin hanggang hindi pa ito nawawala sa loob ng 24 oras. Tumulong na rin sa paghahanap ang kanilang mga kapitbahay, ngunit tulad ng mga naunang nawawala ay wala rin bakas na natagpuan kung saan sila pwedeng magsimulang hanapin ito. Masakit na sa balat ang sikat ng araw at nakaramdam na rin ng gutom at uhaw sila Allen Tinding. Napadaan sila sa karinderya ni Mang Lupe kaya doon sila nagtanghalian. Maging ang may-ari ng karinderya ay nagpasya na rin na tulungan sila sa paghahanap. Habang kumakain, napansin ni Allen Tinding si Tonyo na lumabas ng kanyang tindahan. May dala itong itim na malaking supot habang pasan ito sa kaliwang balikat. Inaya ito kumain ni Allen Tinding pero tumanggi ito dahil magtatapon pa umano ito ng basura. Isa sa mga kapitbahay nila ang tumawag kay Tonyo upang mag-order ng 3 kilo ng karne. Bakas sa mukha ni Tonyo ang tuwa at sinabing tamang-tama ang pag-order niya dahil may bago umano itong kinatay na karne. Hindi alam ni Allen Tinding kung bakit bigla na lang siyang kinilabutan habang nakikinig sa usapan nila Tonyo. Pakiwari niya, may ibang kahulugan ang sinabi nito. Kaagad niya iwinaksi niya sa kanyang isipan ang pagdududa. Matagal na nila itong kapitbahay at mabait naman si Tonyo kaya imposible na gagawa ito ng mga kakaiba. Nag-aagaw dilim na nang umuwi sa kanilang tahanan sila Allen Tinding. Laglag ang balikat na umupo siya sa kawayang sofa at umahagulgol. Hindi na niya alam kung saan pahahanapin ang anak. Nangako naman ang mga pulis na tutulong na sila sa paghahanap kinabukasan. Dala ng stress at matinding pagod, hindi na malaya ni Allen Tinding na nakaidlip na siya. Nagising na lang ang Allen nang biglang may kuwalampag sa pinto. Allen Tinding! Allen Tinding! May balita na ho sa nawawala! Sigaw ng nasa labas ng pinto. Napabalikwas ng bangon ang Ale at papungas-pungas na tinungo ang pinto. Napagbuksan niya si Allen na humahangos at ibinalita sa kanya na may natagpo ang mga bangkay sa may ilog. Hindi maiwasang kabahan ang Ale. May halong panginginig pa habang pababa siya ng hagdan. Sa sobrang pagmamadali, nakaligtaan na niya isara ang pinto ng kanyang bahay. Pagdating nila sa ilog, marami ng mga tao ang nagkukumpulan. Medyo nahihirapan pa si Allen Tinding na sumingit dahil sa dami ng mga nakikiusyoso. Halos panawan siya ng ulirat nang makita ang isang nakadapang babae. Nasuot ang damit na anak ni Allen Tinding. Natatandaan ng Ali ang suot ng anak bago ito mawala, kaya kumpirmadong anak niya ang dalaga na nakahandusay at wala nang buhay. Malakas na napahagulgol ang Ali. Ganon din ang iba pang mga magulang ng mga bangkay. Labis ang paghihinagpis ni Tinding. Hindi niya lubos akalain na maglilibing siya ng sariling anak. Sa unang gabi ng lamay, may natagpuan si Tinding na isang maliit na papel. May nakasulat doon na kilala umano nito kung sino ang pumapaslang sa kanilang baryo. Nais din ang nagsulat na papuntahin siya sa may ilog kung saan natagpuan ang mga bangkay. Kahit medyo nag-aalangan ang Ale, mas nanaig pa rin sa kanya na malaman kung sino ang pumaslang sa kanyang anak. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kamag-anak na may pupuntahan ng saglit. Bago umalis, kinuha niya muna ang nakacharge na flashlight at agarang nagtungo sa ilog. Habang papalapit siya, may naulinigan siyang mga kaluskos mula sa kanyang likuran. Wala naman siyang nakitang tao o hayop nang lumingon siya.
Bigla na lang nakadama ng di mapaliwanag na takot ang Ali. Pati ang kanyang mga paa ay tila ba ayaw nang magpatuloy. Akmang babalik siya sa bahay niya nang mula sa kanyang likuran ay may tumaman na isang matigas na bagay sa kanyang ulo. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Aling Tinding. Nagising ang Ali sa hindi pamilyar na silid. Nagpalingalinga siya, ngunit aandap-andap na liwanag mula sa bumbilya ang kanyang nakita. Sinubukan niyang bumangon, ngunit laking gulat niya na mapagtanto niyang nakasilid siya sa isang sako. Tangi ang ulo niya lang ang nakalitaw. Hindi maintindihan ni Tinding kung ano nangyayari at kung paano siya napunta sa sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon. Mariing ipinikit ng Ali ang mga mata nang may marinig siyang mga yabag papalapit. Nagkunwari siyang tulog at pinipilit ang sarili na umayos upang hindi siya mahuli. Iminulot niya ng kaunti ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang lalaking nakatalikod habang may kinakatay dahil sa mga nagtilamsikang dugo. Halos di siya makapaniwala na makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaki. Isang binata ang kinakatay nito at pinagpuputol-putol nito ng lalaki. Pinigilan ni Tinding ang sarili upang hindi masuka sa nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumagilid ang lalaki. Nang tumagilid ang lalaki at nakilala niya ito. Ito ay si Tonyo. Baka sa mukha ni Tinding ang hindi makapaniwala. Hindi niya inakala na kriminal pala ang kanilang kapitbahay. Iniligay ni Tonyo ang putol-putol na parte ng katawan ng kanyang biktima sa malaking freezer. Nanlaki ang mga mata ng Ali nang tumambad sa kanya ang maraming mga parte ng katawan ng tao. Nandidiri siya habang pinagmamasan si Tonyo na kumakain ng mga laman loob ng tao. Bigla pang naging matulis ang mga kuko nito. Sa tingin ng Ali, isang aswang si Tonyo at ito din ang salarin sa pagkawala ng ilang mga kabataan sa kanilang baryo. Paglabas si Tonyo, agarang tinanggal ni Tinding ang pagkakatali niya pati ang sakong nakabalot sa kanyang kalahating katawan. Malapit na sanang matanggal ang pagkakatali nito nang biglang bumukas ang pinto at iniluwas si Tonyo na may dalang malaking itak. Nakakakilabot ang ngising pinakawalan nito habang mabalakis ang mapupulang mata ng lalaki. Dahan-dahan itong pumasok at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Tinding. Panay naman ang atras ng Ali na makikitaan ng takot. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napalunok dala ng matinding takot. Magpagayon man, pinilit niyang patatagin ang boses. Kasabay nun ay malutong niya itong pinagmumura. Nagdasal na rin si Tinding at humingi sa gabay ng Panginoon, subalit sadyang malakas ang puwersa ng kadiliman na mga oras na yun. Mabilis siyang sinunggaban ni Tonyo at pinagkakalmot habang ang isang kamay nito ay may hawak na itak na nakahumang sa leeg ni Tinding. Panay naman ang iwas ng Ali kahit panasukol na siya nito. Buong lakas niya tinadyakan si Tonyo na naging dahilan upang mabitawan siya nito. Kahit na medyo may kahinaan na si Tinding, dala ng katandaan, pinilit niya pa rin makalabas nang mabilis sa bahay ni Tonyo. Nang makalabas, kaagad siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Halos mapaos na si Aling Tinding sa kakasigaw para lang may makarinig sa kanya. Ngunit tila tulog na ang lahat sa bawat kabahayan. Pakiramdam ni Tinding ay may parang may mali. Dati kasi kahit malalim na ang gabi ay may mga makakasulubong ka pa rin sa daan. Ang iba naman ay nagkukumpulan sa gilid ng kanilang bahay upang mag-inuman o di kaya nagkakantahan. Subalit ngayon kahit alas 10 pa lang ng gabi ay wala nang kahit isang taong makikita sa gilid ng kalsada. Nakasarado na rin ang mga kabahayan, ngunit makikitaan parang ilaw ang loob nito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang Ali dahil may kalayuan pa ang kanilang bahay mula sa bahay ni Tonyo. Hindi niya inalintana ang pagod at uhaw. Ang importante sa kanya ng mga oras na yon ay makatakas sa bingit ng kamatayan. Nakadagdag sa kanyang kilabot na nararamdaman ang alulong ng mga aso.
Pakiwari niya, naghahatid ito ng babala ng isang nakakilabot na kamatayan. Isang nakakahindik na sigaw sa kalaliman ng gabi ang pumailan lang sa buong baryo. Napakabangis ng anyo ang nasa harapan ng ali at mababakas na handang-handa itong pumatay. May mga matutulis na mga pangil na tumutulo pa ang malapot nitong laway at may mapupula ding mga mata na matalim ang tingin. Napaatras si Allen Tinding, ngunit alam niyang walang makakarinig sa kanyang sigaw sapagkat tila may bumabalot na itim na mahayka sa kanilang baryo. Mabilis pa sa alas 4 na dinambahan ni Tonyo si Allen Tinding. Walang awang sinakmal na matatalim niyang mga kuko ang kanyang puso ni Tonyo. Winakwak pa nito ang kanyang tiyan upang kainin ang kanyang mga lamang loob at sarap na sarap ito habang inangasab ang nakahaing hapunan. Na mabusog ay agad siyang bumalik sa pagiging anyong tao at hinila ang katawan ni Tinding patungo sa bahay niya kung saan nandoon pa ang iba pang nawawalang mga kabataan.